Maaga pa lang ay busy na si Charlotte sa pag-aayos ng paninda sa kanilang pwesto sa palengke. Tindera siya ng mga sariwang baboy. Negosyo ito ng pamilya bago pa siya ipinanganak. Masigasig at talaga namang buong siglang entertain ng dalaga ang lahat ng mapapadaang mamimili. "Bigyan mo ko ng 2 kilo, iha," wika ng isang customer. "Sige po, Nay. Ano pong hiwa nito? Pang-adobo po?" At mula naman sa di kalayuan ay tahimik na pinagmamasdan ni Jervis ang dalaga. Agad kasing naagaw nito ang atensyon niya. Ang mga matatamis nitong ngiti at masigasig na pag-asikaso sa mga customer ay kinagiliwan niya ng husto. "Tara na, nandito na ako eh." Bagamat si Janice ang may hawak ng listahan ng mga bibilhin para sa restaurant, ay lumapit pa rin si Jervis sa pwesto ni Charlotte. "Good morning, ma'am, sir. Bili na po kayo. Sariwa pong mga baboy namin. Bagong katay lang po." "Bumili ka, Janice." Bulong ni Jervis sa kapatid. Noon lamang nag-react ng ganon ang kuya ni Janice. Nagtaka man ito'y sinunod na rin ng kapatid. "Sige, pabili ako ng 10 kilo. Nagulat si Charlotte sa sinabi ng customer. "Talaga po, ma'am? Ipipili ko po kayo ng maganda. Gusto niyo po ba ay konting taba lang?" Nakangiting tanong ni Charlotte kaya napangiti rin si Janice. "Okay lang kahit may taba, para kasi sa restaurant ko." Maghihiwa na si Charlotte ng baboy nang lumapit si Paolo. "Ako na, Charlotte." Sa tingin ni Jervis ay kasing edad lang ito ng dalaga kaya naisip niyang marahil ay magkasintahan ng dalawa. Tahimik na tumalikod si Jervis pag abot ni Paolo sa kanya ng mga baboy. Paalis na sana sila nang humabol si Charlotte. "Sir, heto. Madami kasing kamatis ang ibinigay sa amin kaninang umaga. Kuhain niyo tong 1 balot. Libre na po dahil madami kayong binili. Sana ma'am maging suki na namin kayo." Hindi maubos ang ngiti sa mga labi ni Charlotte kaya maging si Jervis ay napangiti rin ito at tinanggap ang kamatis. "Salamat." Pagbalik sa kotse ay hindi maiwasan ni Janice na tuksohin ng kapatid. "Kuya, type mo no? Ang sweet niya at mabait. Kahit sino mapapabili talaga eh. Tapos ang ganda pa niya. Kahit hindi siya nakaayos, gandang natural." Pangaasar pa nito. Tanging ngiti lamang ang ibinigay ni Jervis. Noon pa man ay umiiwas na ang binata na ma-attach sa kahit na sinong babae. Isinuko na niya ang pagkakataong makatagpo ng pag-ibig. Buhat nang malaman niyang may butas ang kanyang puso, ay pinayuhan siya ng doktor na iwasan ng labis na galit at tuwa. Bawat galaw niya ay limitado, kaya nag-focus na lamang siya sa trabaho at pamilya. Inisip niyang hanggat buhay siya, ay pipilitin niyang makaambag sa pamilya at hindi maging pabigat. Makalipas lamang ang ilang araw ay hindi napigilan ni Jervis na muling bumalik sa palengke. Gusto niyang makita ulit ang mga matatamis na ngiti ni Charlotte. At mula sa kanyang kotse ay nakadungaw ito at tahimik na pinagmasdan ang dalaga. Hindi rin niya maiwasang mapangiti sa tuwing tatawa ito. "Ang ganda talaga niya. Parang wala siyang problema. Nakakainggit. Ano kayang pakiramdam ng maging masaya?" Malungkot na tanong ni Jervis sa sarili. Bago pinaandar ang sasakyan, mula noon ay naging libangan ni Jervis ang dumaan sa palengke upang makita lamang ang masayahing dalaga. Hindi tuloy napigilan ni Bernard na tuksohin ng kaibigan. "Pre, bakit hindi mo paligawan? Wala namang masama kung susubukan mong makipagrelasyon." Payo ng kaibigan. "Alam mong dahilan ko, Bernard. Hindi para sa akin ang bagay na yan. Isa ka sa nakakaalam na anytime may maaaring mapagod ang puso ko at huminto sa pagtibok." Muling sumabat si Bernard. "Ano ba pare? Sinabi ko naman sa'yo na ayokong nagsasalita ka ng ganyan. Kinikilabutan ako eh. Basta ang akin lang ay subukan mo. Kaysa naman mukha kang kawawa dyan na padungaw-dungaw lang sa bintana at nagmamasid." Biro pa nito. "Sira. Parang awang-awa ka sa akin ha. Tara na nga." Nag-drive ng muli si Jervis patungo sa trabaho sa kanilang kumpanya. Dahil nga sa bawal mapagod at stress ang binata, ay ordinaryong empleyado lamang ito na palaging nasa tabi lang ng ama at kapatid bilang suporta. Mabilis na lumipas ang ilang buwan.
Sumama ulit si Jervis sa kapatid upang mamili ng mga baboy para sa restaurant nito. Naging suki na rin kasi ito nila Charlotte at doon lagi namimili. Muling nag-cruise ang landas nila ni Charlotte. Suki! Kayo po pala ulit ma'am, sir. Tamang-tama po. Kararating lang mula sa katayan ng paninda namin. Ipipili ko po kayo ng magandang laman. Masigasig na saad ni Charlotte. Napangiti naman si Janice bago sumagot. Thank you. May dala pala ako para sa'yo. Iniabot nito ang ulam na nasa baonan. Ay, naku ma'am. Nag-abala pa kayo. Nahihiyang wika ng dalaga kaya nagpumilit si Janice. Isa yan sa special menu ko sa restaurant. Sana magustuhan nyo. Isa pa, sabi kasi ni kuya para dun sa binigay mong gulay last time. Magkapatid kayo? Nagtatakang tanong ni Charlotte. Nakangiting tumango si Janice. Akala ko mag-asawa kayo. Ang gwapo't ang ganda niyo po kasi. Bolera ka rin pala. Hindi napigilan ni Jervis ang mapangiti at bahagyang matawa. Muling nagtaka si Janice. At hindi pa natapos doon ang binata dahil bigla na lamang hinawi nito ang buhok ni Charlotte na nakakalat sa noo nito. Nagulat ng dalaga at bahagyang lumayo. May dumi. Nakangiting saad ng binata. Ay, talaga po ba? Nahihiyang sagot ni Charlotte at pinunasan ng noo niya. Salamat po sir. Jervis. Jervis ang pangalan ko. At ito naman ang kapatid kong si Janice. Hindi mo ko kailangang i-sir o ipo. Hindi naman nalala yung edad ko sa'yo. Ngumiti rin ang kapatid nito at sumabat. Hello, Janice na lang rin ang itawag mo sa akin. Pagpapakilala nito at inilahad ang kamay upang makipag-shake hand. Ako si Charlotte. Naku, maduming kamay ko. Sagot ng dalaga at agad na ipinunas ang kamay sa suot na apron. Subalit mabilis itong kinuha ni Jervis at siyang unang nakipagkamay. Nice to meet you, Charlotte. Hello po, sir. Jervis na lang, diba? Muling ngumiti ang binata at bahagya pang natawa. Sumabat muli si Janice. Charlotte, free ka ba sa Sabado? May event kasi sa restaurant. Punta ka? Yaya nito. Sa Sabado? Sumagot si Janice. Si Kuya Jervis na ang bahalang magsundo sa'yo. Di ba kuya? I'll see you on Saturday, Charlotte. Hindi pa man nakaka-oo si Charlotte ay parang sigurado na si Jervis na sasama ito. At hindi nga ito binigo ng dalaga dahil masaya nitong tinanggap ang imbitasyon. Tuwang-tuwa si Charlotte sa mga musikang tinutugtog ng banda hanggang sa magaya si Jervis na sumayaw rin sila sa dance floor. Sayo tayo? Ngumiti si Charlotte bago sumagot. Gusto ko nga rin kaso hindi ako marunong. Biro nito, kaya hinila ito patayo ni Jervis. Tara. Sige na nga, mapilit ka Bahagyang natawa pa si Jervis bago sila nagpunta sa dance floor. Inilagay ng binatang kamay ni Charlotte sa balikat at hinawakan niya ito sa bewang. Relax, sasayaw lang naman tayo. Natatawang biro pa ng binata at nagsimula na itong gumalaw sa saliw ng musika. Masaya ka ba, Charlotte? Oo naman, Jervis. Sobrang saya ko. Ang galing mong sumayaw. Kung titingnan, animoy magkasintahan sina Charlotte at Jervis dahil sa pagiging sweet na mga ito hanggang sa pagbalik sa lamesa upang kumain. Parehas nilang nilagyan ng pagkain ng kanya-kanya nilang plato. Nang matapos ay kumuha si Charlotte ng pera sa kanyang bag at pasimpleng inabot ito kay Jervis bago bumulong. Idagdag mo sa bill natin. Sigurado ako na mahal ang presyo nito, Jervis. Inilapit ni Charlotte ang mukha sa tenga ni Jervis kaya pagharap ng binata ay nagtamang kanilang mga mata. Halos magdikit ang kanilang mga muka. Bahagyang nagulat si Charlotte at agad sanang lalayo, ngunit mabilis ring hinaplos ni Jervis ang pisngi ng dalaga. Huwag kang mag-alala, Charlotte. Ako nang bahala dito. Muling binalik ni Jervis ang kamay ng dalaga na may hawak ng pera sa bag nito. Sigurado ka ba, Jervis? Nahihiyang wika ni Charlotte. Subalit na mga sandaling yon ay mas nangingibabaw ang pag-init ng kanyang muka dahil sa pagkakalapit nila ni Jervis. Masaya akong nakasama ka, Charlotte. Sana'y maulit ito. Sige, Jervis. Pero sa susunod ay mag-share tayo ng gastos. Nakakaya kung ikaw ulit ang magbabayad.
Hindi naman tayo magkasintahan. Biro lang sana yon ng dalaga, ngunit seryosong sumagot ang binata. Kung ganon ay, pwede ba kitang ligawan, Charlotte? Nagulat ang dalaga ngunit hindi huminto si Jervis at muling hinawakan ang mga kamay nito. Seryoso ako, Charlotte. Gusto ko makasama ka ulit. Ayoko matapos lang tayo dito. Ginugulat mo naman ako, Jervis. Kailan lang tayo nagkakilala, hindi ba? Ang totoo, Charlotte. Matagal na kitang gusto. Simula nung una kitang nakilala. Madalas akong bumalik sa palengke at pagmasdan ka mula sa kotse ko. Tuluyan ang nagtapat si Jervis ng kanyang pag-ibig para kay Charlotte. Hindi makapaniwala ang dalaga kaya abot langit ang tuwa ng kanyang puso. Hindi kasi niya lubos akalain na may isang lalaking magkakaroon ng interes sa isang katulad niyang nagtitinda lamang sa palengke. Nahihiyang inipit ni Charlotte ang hibla ng buhok sa likuran ng kanyang tenga bago ito nagsalita. Jervis, isa lang akong tindera sa palengke. Hindi mayaman ang pamilya ko katulad ng sa inyo ni Janice. Wala akong pakialam doon, Charlotte. Ang importante, ikaw at ang masayahin mong pagkatao. Nakakahawang saya mo at gusto ko makasama ka pa sa lahat ng bagay. Napangiti si Charlotte at tumango bilang pagpayag sa panliligaw ng binata. Matapos ang pagtatapat ni Jervis kay Charlotte na ligawan ng dalaga, ay naging seryoso ito sa panunuyo. Halos araw-araw itong pumunta ng palengke na kung hindi bulaklak ang dala ay may tsokolate ito o kaya ay pagkain mula sa restaurant ng kapatid na si Janice. Charlotte, birthday ko sa Sabado. Pupunta ka ha? Talaga? Birthday mo? Anong gusto mong regalo? Saan ka ba mahilig? Ibibili kita. Agad na hinawakan muli ng binatang kamay ng dalaga. Ang pagpunta mo sa birthday ko ay sapat na para sa akin, Charlotte. Oo naman, Jervis. Pupunta ako. Siyempre, hindi ako mawawala sa importanteng araw sa buhay mo. Salamat, Charlotte. Hindi malaman ni Charlotte ang ireregalo sa manliligaw na si Jervis kaya nagpunta ito sa restaurant ni Janice para hingi ng opinyon bilang kapatid nito. Natatawang nagsalita si Janice. Tulad ng sinabi ni Kuya, hindi niya kailangan ng regalo. Matutuwa na yun basta nandun ka. Pero nakakahiya na wala akong dala, Janice. Saan ba siya mahilig? Ano kaya akong damit? Kaso mukhang mamahalin lahat ng sinusuot niya. Kung shades kaya? O cap? Ano kaya? Nag-isip muna si Janice bago sumagot. I'm sure hindi magugustuhan ni Kuyang naisip mo. Pero ano kaya kung personal na gawa mo na lang? Personal na gawa? Tulad ng ano? Muling napaisip si Janice. Yung mga ibang bagay. Katulad ko, sa pagluluto, pwede kong iluto si Kuya na favorite niya. O kaya naman ipag-bake ko siya. Mag-bake? Pwede kayang tulungan mo ko? Dati nung high school ako, may subject kami ng baking. Nagluto kami nun ng cookies at brownies. Biglang natuwa si Janice. Tamang-tama, favorite yun ni Kuya. Sige, tutulungan kita, Charlotte. Salamat, Janice. Masayang bitbit ni Charlotte sa isang paper bag ang pinak niyang baked cookies at brownies. Sinundo siya ni Janice at sabay na silang nagpunta sa event. Happy birthday, Jervis. Pasensya ka na, simple lang ang regalo ko kumpara sa mga bisita mo. Basta galing sa'yo, Charlotte. Mahalaga para sa akin. Paglalambing ulit ni Jervis na mas inilapit ang mukha sa tenga ng dalaga at bumulong. Inilabas ni Charlotte ang regalo mula sa paper bag at iniabot kay Jervis ang box. Unang nakita ng binata ang kalakip na maliit na sulat na kung saan ay nakasaad na sinasagot na siya ni Charlotte. Thank you, Charlotte. Masiyang wika nito at hindi napigilang halikan sa pisngi ang dalaga. Pagkatapos ay binuksan na niya ang box. Wala akong maisip na regalo sa iyo, Jervis. Sabi ni Janice ay hindi mo magugustuhan kung mga damit o relo ang ibibili ko. Ang mamahal ng mga relo sa iyo ng mga bisita mo, wala man lang yung sa kalahati ng regalo ko. Agad na sumabat si Jervis at tinawakan ng kamay ng kasintahan. Ito na ang pinakamagandang regalong natanggap ko, mahal ko. Dahil galing to sa'yo. Muling hinalikan pa niya ang kamay ng dalaga bago binuksan na ang regalo. Namangha si Jervis na makita ang iba't ibang hugis ng cookies at mga flavor ng brownies.
Wow! Wika ni Jervis na agad kumuha ng isa sa mga ito at kinain. Ngayon lang ulit ako nakagawa ng ganyan. Ang huli nung high school pa ako. Isa pa, si Janice ang nagturo sa akin. Nakailang subok nga ako. Kaya pasensya na kung hindi ganun kasarap. Ano bang hindi? Napakasarap kaya. Salamat, mahal ko. Agad na niyakap pa ni Jervis ang dalaga bago ito pinugpog ng halik sa pisngi. Tama na nga, ginawa mo pa akong tuta niyan eh. Natatawang biro ni Charlotte. Kaya nagseryoso si Jervis at hinaplos ang pisngi ng dalaga bago unti-unting inabot ang mga labi nito upang magsalo ng isang matamis na halik sa unang pagkakataon. I love you, Charlotte. Thank you for coming into my life. Saan ni Jervis matapos maghiwalay ang kanilang mga labi. Mahal rin kita, Jervis. Pangako, aalagaan kita. Dahil sa mga binitawang salita ni Charlotte ay kinuha ni Jervis na pagkakataon upang sabihin ang totoo tungkol sa kanyang sakit. Muli niyang mahigpit na hinawakan ng dalawang kamay ng kasintahan bago ito nagsalita. Charlotte, ang totoo ay may congenital disease ako. Bata pa lang ako, mahina ng puso ko. Nakatatlong operasyon na rin ako. Pero hindi successful ang mga yun. Seryoso ka ba dyan sa mga sinasabi mo, Jervis? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga na agad bumitaw sa pagkakahawak ng binata bago nagpatuloy sa pagsasalita. Mukha ka namang healthy ah. Hindi ka mukhang may sakit. Malakas ka. Hindi ba't natulong ka pa nga sa pwesto namin sa palengke? Nako, baka napagod ka pala. Hindi mo sinabi sa akin. Nag-aalalang saad pa ng dalaga kaya hinawakan muli ni Jervis ang kamay nito. Kahit ako nagtataka bakit nakaya ng puso at katawan kong kumilos ng ganun. Madalas na ang simpleng pagbuhat lang ay nakakapagod na para sa akin. Kaya naisip ko siguro dahil ikaw ang kasama ko. Kaya ganun. Nakakahawa kasi yung pagiging masiyahin mo. Kaya rin siguro ako na in love agad sa'yo. Pagbibiro pa ng binata. Simula ngayon, pangako, aalagaan kita, Jervis. Salamat, Charlotte. Pero gusto ko na maging normal ang relasyon natin. Pakamamahalin kita habang nabubuhay ako. Ganun din ako, Jervis. Mula sa di kalayuan ay hindi maipintang mukha ni Sarah na dating kasintahan ni Jervis. Mga high school pa lang sila noon at hindi naging matagal ang relasyon. Subalit mahal na mahal ni Sarah si Jervis kaya umaasa pa rin ito na magkakabalikan. Kaya ganun na lamang ang galit niya nang makita itong masaya sa piling ng ibang babae. Inis na bumulong si Sarah. At saan naman galing ang babaeng yan? Bakit bigla na nang sumulupot ang bruhang yan? Lumapit ang mga magulang ni Jervis sa table nila ni Charlotte na hindi naman maipaliwanag ang labis na kasiyahan dahil sa nakita nilang tuwa sa ekspresyon ng anak. Halos ilang taon na rin buhat nang mawalan kasi ito ng gana sa buhay at palagi na lamang nagmumukmok. Jervis, anak ko, mabuti ang mukhang masaya ka sa birthday mo. Bati ng ina at hinalikan ng pisngi ng binata. Iha, anong pangalan mo? Baling nito kay Charlotte. Mom, this is Charlotte, my girlfriend. Nahinto si Jervis nang sumabat agad si Janice. Talaga ba kuya? Magkasintahan na kayo? Excited na tanong nito. Oo, sinagot na niya ako. Hindi ba mahal ko? Sagot ng binata at pinisil pa ang kamay ng nobya. Nahihiyang tumango si Charlotte kaya mabilis na niyakap rin ito ni Janice. I'm happy for you guys! Aniya pa nito. Salamat. Tanging sagot ng dalaga. Lumapit rin ang isa pang kapatid ni Jervis na si Johnny. Hi Charlotte, Johnny, the youngest brother. I'm so glad to finally meet you. Palagi kang kinukwento sa amin ni Janice. Nakipag-shake hand rin si Johnny sa dalaga. Sumabat rin si Janice. Hay naka Kuya Johnny, wag mo nga takutin si Charlotte. Magagalit sa'yo si Kuya Jervis. Ang ama naman nila ang siyang nagsalita. Tama na yan mga bata. Halina Charlotte at kumain na tayo. Salamat po. Agad nakapalagayan ng loob ni Charlotte ang pamilya ni Jervis. Maging ang mga ito kasi ay natutuwa sa pagiging maliksi at masayahin ng dalaga. Mabilis na lumipas sa mga araw buhat ng maging magkasintahan sila Jervis at Charlotte.
Araw-araw pa ring napunta ang binata sa palengke matapos itong magtrabaho o kaya naman ay tumatakas sa opisina upang tulungan ang kasintahan. Jervis, mahal ko, mapapagod ka dyan. Ako nang bahalang mag-ayos niyan. Wika ni Charlotte dahil panay pa rin ang kilos ng binata. Simpleng bagay lang naman to, mahal. Isa pa, kailangan ko rin mag-exercise. Naging masaya na para bang walang katapusan ang wagas ng pag-iibigan ng magkasintahan. Subalit isang araw, habang nasa palengke si Jervis ay bigla na lang itong inatake ng kanyang sakit. Napaluhod ang binata habang nakahawak sa kanyang dibdib. Nagimbal si Charlotte nang makita ito at dali-daling humingi ng tulong. Agad na itinakbo sa ospital si Jervis at katulad ng madalas na mangyari ay gagamutin lamang ito ng panandalian dahil sa ayaw na nga nitong magpa-opera. Asan si Jervis? Natatarantang wika ng ina ng binata pagdating nito. Kasama nito si Sarah na para bang miyembro rin ito ng pamilya. Galit na hinarap ni Sarah si Charlotte. Anong ginawa mo kay Jervis, babae ka? Hindi mo ba alam na may sakit siya sa puso? Paano mo siya nagawang pabayaan ng ganito? Walang tigil ang pag-ieskandalo nito kaya hindi makasagot si Charlotte. Bago pa makapagsalita ang ama ni Jervis upang pigilan ito ay lumabas na rin ang doktor. Dok, kamusta ang anak ko? Kamusta si Jervis? Tanong ng nag-aalalang ama ni Jervis. Sumagot ang doktor. Nagkamalay na siya, ngunit kailangan niyang maoperahang muli. Kaso nang sinabi ko yun sa kanya ay ayaw niyang pumayag. Matigas talagang ulo ng batang yun. Pailing-iling na saad ng ina ng binata. Hindi naman napigilan ni Charlotte ang magalang na sumabat. Dok, maaari na po ba siyang makita? Galit na tinabig ni Sarah si Charlotte. Ang lakas rin ng loob mong magpakita kay Jervis matapos ng ginawa mo sa kanya. Subalit sa pagkakataong yon ay pinigilan na ito ng ama ng binata. Ito'y usaping pamilya. Bakit mo ba isinama yan dito, Rowena? I-stressin lang yan si Jervis. Ang doktor muli ang nagsalita upang sagutin si Charlotte. Oo, iha. Ililipat na rin siya agad sa ward. Maaari niyo na siyang puntahan doon. Salamat po, Dok. At pagkatapos ay bumaling ang doktor sa mag-asawa. Uulitin ko po, kailangan ng pasyente ng agarang operasyon kaya kung mapipilit niyo siya ay magsabi lang kayo. Salamat po, Doktor. Wika ng dalawang matanda. Charlotte, mahal ko. Bungad ni Jervis nang makita agad ang nobya sa pinto. Agad na lumapit ang dalaga at niyakap ang kasintahan. Jervis, pasensya ka na. Hindi ko akalain na ganitong magiging epekto sa iyo ng pagtulong sa akin. Sorry. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ni Jervis na umiyak ang kasintahan. Muli tuloy siyang nangamba at bumalik sa isipan na anumang oras ay papanaw siya at may iwan ang kasintahan. Biglang hindi matanggap ni Jervis na masasaktan ng husto ang babaeng pinakamamahal. Kaya naman na mga sandaling yon ay naisip niyang makipaghiwalay na. Subalit laking gulat niya nang magsalitang muli ang nobya. Jervis, alam kong pagod ka na sa paulit-ulit na operasyon sa'yo. Pero, bakit hindi mo subukan ulit? Mahal ko, hindi ba't mas mabuti yung nasubukan mo? Kesa naman susuko ka na lang at aantayin ng pagpanaw mo. Maraming may sakit katulad mo pero ang iba sa kanila, walang kakayahang gumastos para sa operasyon. Pero patuloy silang lumalaban para mabuhay. Seryoso at mula sa pusong mga salitang binitawan ni Charlotte kaya hindi nito napigilang mapaluha. Maging ang ama't ina ng binata na nasa pintuan lamang ay naantig rin sa sinabi ng dalaga at sumabat. Tama si Charlotte, anak. Sige na, Jervis. Subukan mo ulit, anak. Pamimilit rin ito. Sinundan rin ito ng ama. Jervis, tulad ng sinabi ng kasintahan mo, walang masama kung ilang beses mong uulitin. Maswerte ka't mayaman tayo. Gamitin mong perang pinagkaloob sa atin ng Diyos para madugtungan ang buhay mo. Napabuntong hininga muna si Jervis bago sumagot. Sige po, pumapayag na ako. Mabilis na sumilay ang matamis na ngiti sa labi ni Charlotte at agad na niyakap ang kasintahan sabay halik sa magkabilang pisngi nito. Hindi tuloy napigilan ni Jervis na haplusin ang pisngi ng nobya. Charlotte,
Ipangako mo, hindi ka aalis sa tabi ko. Aalagaan mo ko. Please. Paglalambing ni Jervis. Oo, mahal ko. Magpapaalam ako kay mama at papa na hindi mo natutulong sa kanila dahil babantayan kita dito. Buong araw, hanggang sa gumaling ka, Jervis. Gusto kong ideya na yun ah. Ano kaya kung sa bahay ka muna tumira? Nagbibiro ka naman dyan? Pero hindi ako nagbibiro, mahal. Ano po sa tingin niyo, mom and dad? Baling ng binata sa mga magulang. Sumagot ang kanyang ama. Ipagpaalam mo muna ng maayos si Charlotte sa mga magulang niya. Alam kong kahit nasa tamang edad na siya tiyak na kailangan pa rin niyang permiso nila. Hindi ba iha? Nehiyang tumango ang dalaga. Sumabat ang ina ni Jervis at hinawakan pa ang kamay ng dalaga. Bukas ang aming pintuan para sa iyo, iha. Hulog ka ng langit para sa anak ko. Sa kabila ng masayang sandaling yon ay nakatago sa likuran ng pinto ang galit na si Sarah. Labis siyang nainggit sa magandang pagtrato ni Jervis at mga magulang kay Charlotte. Buisit na babaeng yan! May araw ka rin sa akin! Hindi ako papayag na mapasayo si Jervis. Akin lang siya! Saad nito sa sarili bago umalis. Mabilis na isinaayos ang operasyon ni Jervis dahil na rin sa mayaman ito at hindi kailangang problemahin ang gastusin. Tahimik na nasa tabi lamang ng binata si Charlotte, bakas ang labis na pag-aalala. Kaya naman pinisil ng binatang palad nito. Ang itsura mo, parang ikaw ang ooperahan, mahal ko. Biro ng binata. Ikaw talaga, Jervis. Hindi na nga ako mapakali rito. Puro ka ba biro? Ito na ang pang-apat kong operasyon, Charlotte. Tulad ng sinabi mo, susubukan ko. Pero mangako ka na ano man ang maging resulta nito, maluwag mong tatanggapin ang pagkawala ko. Jervis, ano bang sinasabi mo? Mangako ka, Charlotte, na magpapatuloy ka pa rin sa buhay kapag nawala ako. Jervis, ano ba? Mahigpit na yumakap ang dalaga sa kasintahan. Please, promise me. Magpapatuloy ka pa rin mabuhay. Mag-aasawa at magkakaanak in the future. Kahit hindi na ako kasama mo. Bigla na lamang naiyak ng husto si Charlotte. Kinagat pa niya mga labi upang pigilan ang mapahagulgol. Ipagpasa Diyos na lamang natin ang pagsubok na to, Jervis. Manalig lamang tayo sa Diyos. Abot langit ang taus-pusong pagdarasal ni Charlotte habang nasa loob ng operating room si Jervis. Mahigit 8 oras rin itong inabot at sa awa naman ng Diyos ay sa wakas naging matagumpay na rin ang operasyon. Tuwang-tuwa ang pamilya ni Jervis at talagang inisip na isang anghel nga si Charlotte na dumating sa buhay ni Jervis. Hindi umalis sa tabi ni Jervis si Charlotte sa ospital hanggang sa makauwi ito ng bahay. Asikasong-asikaso ito ng kasintahan na para bang sila ay mag-asawa na. Mahal, napakaswerte ko at ikaw ang binigay ng Diyos para sa akin. Tama sila mommy at daddy. Anghel de la Guardia talaga kita. Ikaw talaga, mahal, nagbibiro ka na naman. Mabilis na inilapat ni Charlotte ang mga labi sa nobyo at masuyo itong hinalikan. Hinawakan rin ni Jervis ang bewang ng kasintahan upang hilahin ito papalapit sa kanya. Sabay haplo sa baba nito upang lumalim ang kanilang mainit at mapusok na halikan. Hindi tuloy napigilan ng binata na mas lumikot ang mga kamay at dumapo ito sa pababa sa hita ng dalaga. Nagulat tuloy si Charlotte nang maramdaman ang mga kamay nito na halos malapit na sa kanyang dibdib at pagkababae. Ipinagdikit na lamang ng binata ang kanilang mga noo bago huminga ng malalim. Sorry, mahal. Hindi mo lang alam kung paano hindi ko mapigilan ng sarili ko sa tuwing katabi kita matulog. Pero huwag ka mag-alala, mahal. Nare-respeto kita. At aantayin kita hanggang sa maging ready ka na. Ngumiti si Charlotte at muling hinalikan ang kasintahan. Nabigla lang naman ako ng konti, mahal. Handa na rin ako. Ikaw ang lalaking pangarap kong makasama habang buhay. Kinais kong sa'yo ko maranasan lang first ko. Saad ng dalaga kaya muli itong masuyong hinalikan ng nobyo hanggang sa tuluyang ihiga sa kama. Mahal kita, Charlotte. Mahal din kita, Jervis. At muling nagsalo ng matamis na halikan ang magkasintahan bago tuluyan ng nagniig.
Magdamag silang nagsalo ng mainit na gabi upang ipadama ang wagas na pagmamahalan para sa isa't isa. Mabilis na lumipas sa mga araw at halos 3 buwan nang nagsasama sila Jervis at Charlotte na para bang tunay ng mag-asawa. Walang sandaling naghiwalay ang dalawa sapagkat palaging nakaalalay ang dalaga sa nobyo habang nagpapagaling pa ito. Subalit hindi maiwasan ni Jervis na mag-alala minsan sa kasintahan sapagkat madalas itong magkaroon ng pasa at magdugo ang ulo. Mahal, ang ilong mo. Nag-aalalang lumapit ang binata at agad na kumuha ng panyo para punasan ang ilong ni Charlotte. Mabuti pa yung magpa-check up ka na. Sumabay ka na sa akin. Ganito lang talaga ako, mahal. Huwag mo akong alalahanin. Sigurado ka ba? Hinaplos muna ng dalaga mukha ng nobyo bago ito sumagot. Wala to, mahal. Huwag ka nang mag-alala. Saad nito at bahagyang hinalikan pa ang labi ng binata. Panay pa ang kanilang lambingan nang dumating ang ina ni Jervis kasama si Sarah na agad sumimangot nang makita ang mga ito ng sandaling yon. Labis na inggit at galit ang nararamdaman nito para kay Charlotte. Gayunpaman ay pinilit nitong magpanggap na tanggap ang karibal bilang bagong kasintahan ng ex-boyfriend na si Jervis. Nakangiting bumati si Sarah. Hello, mabuti naman at mukhang okay ka na Jervis. Wika nito at nagbeso-beso. Bumaling rin ito kay Charlotte na pilit ang ngiti. Hello Charlotte, we meet again. Saad nito at nakipagkamay lamang. Kinahapunan ay sinundan ni Sarah ang karibal upang kausapin ito. Charlotte, may pinapakuha si tita sa office niya. Need kasi niya mga papers. Pasuyo na lang ha, kasi aalis na ako. Anong papers daw yun? Sumabat si Sarah. Sa office sa 2nd floor. Basta nakapatong yun sa may left side ng lamesa, pagpasok sa pinto. Okay, sige. Walang pagdadalawang isip na sumunod si Charlotte. Nakita agad ng dalagang papeles sa lamesa. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay makitang nakabukas ang vault na nasa gilid lang ng pader. Kitang-kita niya ang nagpatong-patong ng mga pera at iba't ibang uri ng mga alahas. Sinadya ni Sarah na iset up na nakabukas ang vault at magkalat ang mga alahas. Nandun lamang kasi siya kausap ang ina ni Jervis na nalilibang-libang nito. Hanggang sa biruin niyang nais makita ang koleksyon ng alahas. Kaya nakita niya ang code ng vault at lihim na nag-install ng maliit na kamera para maisakatuparan ang maitim na bala kay Charlotte. Grabe, napakayaman pala talaga nila Jervis. May sarili pa silang taguan ng pera dito na parang sa mga pelikula. Amazed na saad ng dalaga at dahan-dahan kumuha ng bungkos ng perang papel. Sa pagkakataong yon ay bigla na lamang bumukas ang pinto at laking gulat ng ina ni Jervis nang makita si Charlotte sa ganoong itsura. Diyos ko po! Sigaw nito. Si Jervis naman nakakalabas lang ng kwarto ay narinig ang sigaw ng ina at agad tumakbo patungo sa kwarto. Maging ang binatay ng laki ang mata nang makitang hawak na pera ni Charlotte. Jervis? Tanging pangalan lamang ng binatang nabanggit ng dalaga dahil sa pagkagulat. At bago pa ito muling makapagsalita, ay lumapit na si Jervis at buong lakas na sinampal ang kasintahan. Nabigla ang ina ng binata. Jervis! Ano ka ba? Aawat sanang matanda, ngunit pinigilan ito ni Sarah. Tita, hayaan niyo lang po si Jervis. Sa lakas ng sampal na natanggap ni Charlotte ay sumalampak ito sa sahig at nabitawan ng bungkos ng pera na kumalat pa sa sahig. Mabilis ring tumulo ang dugo sa labi ng dalaga na marahil ay pumutok dahil sa sampal na yon. Bigla rin namang pumasok ang ama ni Jervis nang marinig ang malakas na lagabog. Anong nangyayari dito? Laking gulat rin ng matanda nang makitang sitwasyon. At katulad ng anak ay parehas rin ang inisip nito para sa kaawa-awang si Charlotte. Buong lakas na nagsalita si Sarah. Tito, ang babae pong yan. Nahuli po namin ni tita na kumukuha ng pera sa vault nyo. Mabuti pa po'y tumawag na tayo ng pulis. Agad na nataranta si Charlotte at nagmakaawa. Huwag po, huwag niyo po ako ipakulong. Hindi po ako magnanakaw. Jervis, maawa ka sa akin. Hindi na napigilan ng dalagang maiyak, ngunit sa paglingon niyang yon sa kasintahan ay ibinaling lamang ng binata ang tingin sa malayo
na para bang sinasabi nitong wala na itong pakialam. Litong-litong isipan ni Charlotte nang ilabot siya sa maaaring sumunod na mangyari oras na may dumating na pulis. Kaya sa halip na magpaliwanag ay mabilis itong kumaripas ng takbo patungo ng pinto at nagmamadaling lumabas. Hoy! Babae ka! Pipigilan pa sana ito ni Sarah ngunit sinaway na ito ng ama ni Jervis at umiling na nagsasabing hayaan na lamang ito. Sa isip ng matanda at ni Jervis ay guilty si Charlotte dahil na rin sa ikinilos nito. Sa pagbaba ni Charlotte ng hagdan ay nasalubong niya ang kapatid ni Jervis na si Johnny na agad hinawakan pa ang dalaga dahil muntikan pa itong mahulog. Ate Charlotte, ayos ka lang? Anong nangyari sa pisngi mo? Nag-aalalang tanong pa nito, ngunit hindi na sumagot pa si Charlotte at agad na tinungong pinto. Si Janice naman ang nakasalubong niya. Ate Charlotte, saan ka pupunta? Anong nangyari sa'yo? Uwi na ako sa amin, Janice. Alis na ako. Paalam ng litong-lito pa rin na si Charlotte bago tumakbong muli palabas ng gate. Gusto sana itong sundan ni Janice ngunit nais niya munang alamin ang nangyari kaya pumasok muna ito ng bahay. Umakyat siya kung saan naririnig ang mga usapan sa opisina. Kuya Jervis, anong nangyari? Bakit nagmamadaling umalis si Ate Charlotte? Bungad ni Janice pagpasok ng kwarto. Tahimik lamang ang pamilya ni Jervis kaya si Sarah ang sumagot. Magnanakaw ang babaeng yon. Kumuha siya ng pera sa vault nyo. Laking gulat ni Janice na halos sumigaw. Ano? Imposible yun. Hindi magagawa ni Ate Charlotte yun. Kuya Jervis, hahayaan mo lang umalis ng ganun si ate? Nakashort lang siya at nakapaa. Wala na akong pakialam. Galit na sabat ni Jervis. Labis itong nadismaya sa kasintahan. Ngunit hindi pumayag si Janice at ipinagtanggol pa rin si Charlotte. Kuya, baka nakakalimutan mo. Hindi ka iniwan ni ate buhat ng operahan ka. Sumabat muli si Sarah. Kaya nga siguro kumukuha siya ng pera sa vault nyo nang hindi nyo nalalaman. Inis na sumabat rin si Janice. At paano mo nalaman? At ikaw? Bakit nandito ka na naman? Ang inang sumagot. Anak, Janice, tama na yan. Sinama ko rito si Sarah at kitang-kita namin ng kuya mo na hawak ni Charlotte ang pera. Sa pagsagot na yon ng matanda ay hindi na kumibo pa si Jervis at tahimik na umalis pabalik sa kwarto nito. Lumipas ang ilang minuto na hindi pa rin mapakali si Janice. Oo nga't buo na ang desisyon ng pamilya na hayaan lang si Charlotte pero hindi pa rin kaya ng konsensya niya na ganoon na lang ito uuwi lalo na't padilim na at higit sa lahat ay nakayapak lamang ito. Agad kinuha ni Janice ang susi ng kotse at muling lumabas nang hindi nagpapaalam. Kanino man. Sinundan ni Janice ang maaaring daanan ni Charlotte. Plano rin niya na dumiretso sa bahay ng dalaga para malaman kung nakauwi ito ng maayos. Ngunit pagliko ng highway na halos ilang kilometro na ang layo sa kanilang bahay ay natanaw niya ang isang babaeng naglalakad ng paika-ika. At natitiyak niyang ito ay walang iba kundi si Charlotte dahil na rin sa suot nitong damit. Ate Charlotte! Sigaw ni Janice pagbaba ng kotse at mabilis na naglakad palapit dito. Nagimbal naman si Charlotte sa pag-aakalang pababalikin siya sa bahay nito upang kausapin ng mga pulis. Kaya agad ring tumakbong dalaga. Dahil sa sugatan na nitong mga paa ay natalisod pa ito at nadapa. Ate Charlotte, sandali lang! Nag-aalalang lumapit si Janice, subalit baka sa mukha ni Charlotte ang labis na takot. Halos maiyak naman si Janice sa awa dahil sa itsura nito. Ang dumugong labi nito ay tuluyan ng naging malaking pasa at ang mga paa nitong nangitim na sa dumi dahil sa paglalakad ng nakayapak. Wala akong kinuhang pera, Janice. Walang laman ang bulsa ko. Tingnan mo. Wika pa ni Charlotte na nanginginig sa takot. Maingat tuloy siyang hinawakan ni Janice bago ito nagsalita. Tara na ate, ihatid kita sa bahay niyo. At inalalayan ito na tumayo. Huwag na, Janice. Baka masundan ka pa nila Jervis at dalhin ako sa mga pulis. Pahiramin mo lang ako kahit 100. Pamasahe ko lang pauwi sa amin. Sa tingin ko kasi malayo pa rin dito ang bahay namin. Natahimik si Janice kaya inakala ni Charlotte na hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Ibabalik ko rin agad sa'yo, Janice, para makauwi lang ako sa amin. Malungkot na kumuha si Janice ng pera sa wallet niya. Isasakay kita ng taxi, Ate Charlotte.
Pinara ni Janice ang dumaang taxi at inalalayang sumakay si Charlotte. Mag-iingat ka ate. Pakihatid na lang po siya sa address na to. Inabutan pa nito ng perang driver upang siya nang magbayad. Salamat Janice. Nang makarating si Charlotte ng bahay, ay nagimbal rin ang mga magulang nito at labis ang galit na naramdaman. Awang-awa rin sila sa itsura nito. Galit na nagtanong ang ama. Sino nga ang gumawa sa iyo niyan, Charlotte? Saad nito at kumuha pa ng kutsilyo. Ang ina naman ay agad siyang niyakap at naiiyak ring nagsalita. Diyos ko po! Ang kawawa kong anak! Charlotte, ano bang nangyari sa'yo? Ikinuwento ng dalagang lahat ng nangyari, ngunit nang marinig ng amang tungkol sa paghawak niya ng pera ay labis itong nagalit. At bakit mo naman hinawakan ng pera, Charlotte? May plano ka bang kunin yun? Kailan man na hindi kita tinuruang magnakaw? Galit na wika nito. Agad na nagpaliwanag si Charlotte. Papa, hindi po yun ang intensyon ko. Namanghalang po ako sa dami ng pera. Noon lamang po ako nakakita ng ganun. At ang bungkus ng pera po na hinawakan ko ay tiyak na sapat na para sa operasyon ko. Ngunit mabilis ring sumabat ang ama. Tama na! Kahit na sino iisipin ko kuhanin mong pera, Charlotte. Wala na tayong magagawa pa. Nangyari na yan. Kalimutan mo na lamang taong yun. Sadyang malayong estado niyo sa buhay kaya hindi kayo nararapat sa isa't isa. Walang ibang nagawa ang dalaga kundi ang maiyak na lamang. Makalipas ang ilang araw, bagamat nagalit at nasaktan ni Jervis si Charlotte ay hindi pa rin ito naiwasang puntahan ng dalaga. At katulad ng madalas niyang gawin noon ay nakatanaw lamang ito mula sa malayo at pinagmamasdan ng kasintahan. Subalit napakalaki ng pinagbago ni Charlotte. Ang dating masayahin at punong-puno ng energy ay napalitan ng isang dalagang palaging nakatulala sa kawalan na animoy malalim ang iniisip. Malayo ang tingin nito kaya hindi napapansin ang mga lumalapit sa kanya kung hindi pa siya tatapikin. Charlotte. Walang ibang nagawa si Jervis kundi ang magbuntong hininga. Sana'y humingi ka na lang sa akin. Kung kailangan mo ng pera. Bakit ba ginawa mo pa yun, Charlotte? Nanlulumong wika ng binata sa sarili. Gustuhin man niyang lapitan ito ay hindi pa rin maalis ang pag-aalala niyang pera lamang ang habol sa kanya ng dalaga. Katulad rin noong unang araw na nakilala ni Jervis si Charlotte, ay nagpabalik-balik ito sa palengke upang pagmasdan lamang ang dalaga. Subalit isang araw ay natsyempohan ni Jervis na may lumapit na isang lalaki sa kasintahan. At sa tingin niya ay nangungulit ito na parabang sinusuyo ang dalaga. Dahil dito hindi napigilan ni Jervis na lumabas ng kotse at lumapit sa pwesto ni Charlotte. Ngunit bago pa siya makahakbang ay natanaw siya ng dalaga. Jervis! Jervis! Dali-daling nagsisigaw si Charlotte ngunit mabilis na nakapagtago si Jervis sa likod ng pader. Walang tigil ang pagtawag ng dalaga sa pangalan ng binata. Ngunit nanatiling tahimik si Jervis. Narinig na lamang nito ang tinig ng kapatid ng dalaga na si Charles. Ate, anong nangyayari? Charles, nakita ko si Jervis. Nandito siya kanina. Umiling muna ang nakababatang kapatid. Pero ate, imposible yun. Nakalimutan mo na bang sinabi ni Papa? Mabuti pa yung umuwi na tayo para makapagpahinga ka. Lingid sa kaalaman ni Jervis ay nagdadalang tao pala si Charlotte. Nang araw kasing schedule ang regular check-up nito ay nakita sa result na 2 buwan na pala itong buntis. At dahil dito ay pinapili sila ng mga doktor kung itutuloy ba ang pagbubuntis o ipapalaglag na lamang ito sapagkat kinakailangang ihinturi ng dalagang pag-inom ng gamot para sa sakit na leukemia. Mga anak kong bata na to, ma, pa, anak namin ni Jervis. Bubuhayin ko po sila kahit kapalit pa noon ang buhay ko. Determinadong wika ni Charlotte kaya wala nang nagawa pa ang mga magulang kundi sundin ang gusto nito. At ngayon nga ay unti-unting nangihina ang katawan ni Charlotte. Habang lumalaki ang tiyan, ay siya ring pagpayat ng dalaga at hirap sa pagkilos. Kaya naman hindi na ito nakakapunta ng palengke. Nagtaka man si Jervis ay hindi ito nagkaroon ng lakas ng loob na bisitahin ng dating kasintahan. Bagamat wala silang formal na hiwalayan, para sa kanya ay malabo nang magkaayos pa silang muli ni Charlotte. Matapos ang 7 buwan buhat ng ipinagbuntis ni Charlotte ang kambal nilang anak ni Jervis, ay nagdesisyon na ang mga doktor na paanakin na ang dalaga.
Ito ay sa pamamagitan ng cesarean operation sapagkat sa tingin nila ay hindi nakakayanin pa ng katawan nito at posible pang manganib ang buhay ng mag-ina. Dahil rin dito ay mas lalo pang lumaki ang perang kailangan ng pamilya. Kaya naman napilitan na ang ama ni Charlotte na ibent ng pwesto sa palengke at gawing collateral ang bahay at lupang tinitirhan. Sa awa ng Diyos ay ligtas na nailuwal ni Charlotte ang kambal. Nakauwi na rin sila makalipas ang ilang araw. Kung anong ikinalusog ng mga bata, ay siya rin namang ikinahina ni Charlotte na animoy na bibilang ng mga araw sa mundo. Halos doble ang ipinayat nito na para bang butot balat na lamang. Awang-awaman ang mga magulang ay wala na itong magawa, lalo na't nasaid na ang ipon at konting ari-arian ng pamilya. Habang nakahiga si Charlotte sa kama at nasa crib naman ng sanggol, ay bigla na lamang umiyak ang isa rito. Mama. Paulit-ulit na tawag ng dalaga dahil sa hirap na itong makakilos. Halos hindi na nga nito kayang bumangon sa sarili. Walang tigil ang pag-iyak ng sanggol kaya halos maiyak na si Charlotte sa patuloy na pagtawag sa ina. Subalit lumipas na ang ilan pang minuto ay wala pa rin ang ina nito. Buong lakas pinilit ni Charlotte na halos gumapang, maabot lamang ang crib ng anak. Anak ko, nandito na si Mama. Anak, tahan na. Anak ko. Umiiyak na kinalong ni Charlotte ang anak. Ang naiyak dahil sa naghalong sakit ng katawan at kalooban. Napakasakit para sa kanya bilang ina na isiping may iwan ang mga anak. Labis siyang nag-aalala ng mapagtantong may edad na rin ang kanyang mga magulang at natakot siyang lumaki ang kambal na mag-isa. Diyos ko po, mga sanggol pa lang ang mga anak ko. Ang anak namin ni Jervis. Bigla na lamang naisip ni Charlotte si Janice at hingi ng tulong nito. Kinausap niya ang mga magulang na noong una ay labis ang pagtutol. Ang ina niya ang sadyang nagdadamdam na nagpaliwanag. Anak, hindi ko naman sinasadyang maiwan ang mga bata. Napahaba lamang ang usapan ni Martha. Hayaan mo't hindi na mauulit. Wika nito ng mapagtantong. Yun ang naging dahilan kung bakit ibibigay ang mga apo sa kapatid ni Jervis. Mama, hindi po yun ang dahilan. Umiiyak na nagpaliwanag rin si Charlotte na ang tanging dahilan lamang ay kinabukasan ng kambal. Sa huli ay napapayag na rin niya ang mga magulang. Kaya kinabukasan ay nagpunta sila sa restaurant ni Janice at maging ang dalagay na gimbalsa na lamang. May sakit ako, Janice. Matagal na akong nakikipaglaban sa leukemia. Marahil ay nalalapit na ang katapusan ng buhay ko. Ate Charlotte, ano bang sinasabi mo? Sabi ni Janice, subalit nagpatuloy pa rin si Charlotte. Pasensya ka na, Janice. Dahil sa ipinasa ko sa iyong dapat na katungkulan ko para sa mga anak ko. Wala na kasi akong ibang maisip pa. Muling pinutol ni Janice si Charlotte at sumabat. Kailangan itong malaman ni Kuya Jervis. Agad na tumutol si Charlotte. Huwag, pakiusap, Janice. Natitiya kong labis pa rin ang galit sa akin ni Jervis. O marahil ay nakalimutan na niya ako. Malungkot na pahayag ni Charlotte at hindi napigilang umiyak. Hinawakan din niya ang kamay ni Janice bago nagpatuloy. Hindi na kailangan pang malaman ni Jervis na anak namin ang kambal. Ayokong bigyan pa siya ng sama ng loob. Minsan ko na siyang nasaktan. Ayoko nang dagdagan pa ang sakit na yun, Janice. Pakiusap. Sana'y maunawaan mo ko. Masaya kong lilisanin ng mundong to. Dahil alam kong nasa mabuting kalagayan ko iiwan ng kambal. Janice, please. Tanggapin mo sila. Hindi pa sila'y pinaparehistro. Kaya ikaw nang bahalang magbigay sa kanila ng pangalan. Ate Charlotte. Napaiyak na rin si Janice at niyakap ng mahigpit si Charlotte. Walang tigil ang iyak ni Charlotte at ng ina matapos lisanin ang restaurant. Habang si Janice naman ay hindi malaman ang gagawin habang nakatitig sa mga sanggol na nasa couch. Hanggang sa naisipang tawagan ng ama. Dad, I need your help. Yun lamang ang nasabi ni Janice sa telepono kaya dali-daling nagpunta ang ama sa restaurant. At maging ito'y nanlaki ang mga mata nang nakitang malulusog na sanggol. Hindi nagawang magsinungaling ni Janice sa ama at ipinagtapat ang katotohanan. Diyos ko po, kawawa naman pala si Charlotte.
Bakit hindi niya sinabi kay Jervis ang tungkol sa sakit niya? Saad ng matanda. Dad, ano pong gagawin natin? Tanong ni Janice. Sumagot naman ng ama. Iuwi muna natin ang mga bata. Tiyak kong matutuwa ang mami mo kapag nakita sila. Pero paano po si Kuya Jervis? Nag-aalalang saad ni Janice. Nagbuntong hininga munang ama. Bahala na. Pero hindi ako papayag na maulilang mga apo ko. Tulad ng inaasahan ay tuwang-tuwa ang ina ni Jervis nang makita ang mga apo. Salita nitong kinarga ang mga bata. Maging si Johnny ay naroon rin at hindi makapaniwala. Habang nag-uusap ang mga ito ay hindi nila namalayan ang pagdating ni Jervis na natigilan sa pinto. Matapos itong marinig ang wika ni Janice. Mom, Dad, nangako po ako kay Ate Charlotte na hindi sasabihin kahit kanino. Pero hindi ko po kasi alam ang gagawin ko. Naiiyak na saad nito. Nanatiling nakatayo lamang si Jervis at nakinig pa ng usapan. Ang ama naman nila ang nagsalita. Sa ngayon, ang kailangan natin gawin ay tulungan si Charlotte. Johnny, alamin mo kung saang ospital nagpapacheck up si Charlotte at kung anong status ng sakit niya. Utos ng ama. Sumagot naman si Johnny. Okay po, Dad. Maghahanap na rin po ako ng magaling na doktor para sa sakit na leukemia. Nahinto ang lahat nang biglang bumukas ang pinto. Sinong may leukemia? Si Charlotte ba? Tanong nito ngunit muling natigilan nang makita ang batang karga ng ama at ina. Mami, ang mga batang yan. Huwag niyong sabihin. Umiiyak na sumabat si Janice at ipinagtapat ang kalagayan ni Charlotte. Ano? Nagimbal si Jervis at dali-daling tumakbo palabas. Katulad rin noon ang pagtakbo ni Charlotte sa kwartong yon matapos ang hindi magandang nangyari. Charlotte, mahal ko. Walang tigil si Jervis sa pag-usal ng pangalan ng babaeng pinakamamahal. Muli ring nagbalik sa alaala niya ang mga biglang pasa na lumalabas sa katawan noon ni Charlotte, maging ang pagdugo ng ilong nito at ang pabalik-balik na lagnat. Charlotte, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kaya ba kailangan mo ng pera? Hindi napigilan ni Jervis na hampasin ang steering wheel habang nakahinto sa spotlight. Mabilis na pinaandar ni Jervis ang kotse hanggang sa makarating sa bahay nila Christine. Sa gate pa lang ay panay na ang sigaw niya at kalampag sa bakal upang siya ay pagbuksan. Na mga sandaling yun naman ay nasa kwarto ang buong pamilya at natataranta sapagkat hindi nagigising si Charlotte kahit na anong tapik ang gawin nila. Ate Charlotte! Naiiyak na tumakbo si Charles palabas ng bahay upang tumawag ng tulong. Kuya Jervis? Charles, nasan si Charlotte? Tanong nito ngunit bago pa siya sagutin ay tumakbo na siya papasok ng kwarto ng dalaga. Charlotte! Ngunit naabutan niya itong karga-karga ng inang umiiyak at walang malay. Charlotte! Anak ko, Charlotte! Mabilis na lumapit si Jervis at maging ito ay nanlumos sa itsura ng dating kasintahan. Animoy butot balat na ito na para bang wala ng buhay. Charlotte, mahal ko. Lumapit na rin si Charles. Kuya, dali natin si ate sa ospital. Tara na, bilis! Agad na kumilo si Jervis at binuhat si Charlotte. Muling nadurog ang puso ng binata dahil sa pagkarga niya kay Charlotte ay para itong manipis na papel sa sobrang gaan. Sumunod ang mga magulang ni Charlotte sa kotse. Matuling pinaandar ni Jervis ang sasakyan hanggang sa makarating ng ospital. At wala pang ilang minuto ay lumabas ang doktor upang kausapin ang pamilya. Hindi na maganda ang lagay ng pasyente. Kailangan na niyang maoperahan bago mahuling lahat. Dok, gawin niyo po ang lahat para sa asawa ko. Ikaw ang asawa? Hindi ba sinabi sa iyo ang lagay ng pasyente? Tanong ng doktor. Napatingin si Jervis sa mga magulang ni Charlotte. Subalit si Charles ang siyang sumagot. Kuya Jervis, kailangan ni ate ng bone marrow transplant. Kung ganun ay gawin natin. Maghahanap ako ng donor. Akong donor, kuya. Pahayag ni Charles. Matagal nang nakaschedule ang operation ni ate. Kailan lang naipon nila mama at papang bayad. Kaso lang nabuntis si ate kaya pinuspone muna. Paliwanag pa nito na hindi nagustuhan ng ama. Galit itong sumabat. Kung di mo binuntis ang anak ko, nakaraos na sana siya. Sumabat rin si Jervis at nagpakumbaba. Alam ko pong maraming bagay akong dapat ihingi ng tawad sa inyo.
Pero pakiusap po, unahin natin si Charlotte sa ngayon. Ako na pong bahalang sumagot sa lahat ng gagastusin. Muling tumutol ang matanda. Hindi ako papayag na magkautang na loob sa iyong anak ko para lang pilitin siyang makasama ka. Sumabat ang ina ni Charlotte upang paliwanagan ang asawa. Mahal pa rin ni Charlotte si Jervis, Carlos. Walang araw na hindi inantay ng anak natin na babalikan siya ni Jervis. Umiiyak na pahayag nito. Pakiusap, pumayag ka na. Ayokong mawala ng anak. Humahagulgol na dagdag pa nito. Papa, please. Maging si Charles ay pinilit na rin ng ama. At sa huli wala nang nagawa pang ama ni Charlotte kundi pumayag, kaya naman mabilis na kumilos si Jervis para asikasuhin ang lahat ng babayaran. Tinawagan din niya ang mga magulang. Maging si Johnny upang hingin ng tulong nito. Kung noong operasyon ni Jervis ay si Charlotte ang halos tumawag ng halos lahat ng santo, na mga sandaling yon ay si Jervis naman ang siyang walang tigil sa taos-pusong pagdarasal. Makalipas ang ilang oras ay matagumpay ang naging operasyon, subalit walang malay si Charlotte. Kaya naman magdamag na nagbantay lang si Jervis sa tabi nito. Kahit na lumipas pa ang 3 araw ay hindi ito umalis sa tabi ng dalaga. Nag-aalalang lumapit si Charles. Kuya, magpahinga ka na muna. Ako na munang magbabantay kay ate ngayong gabi. Charles, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo. Salamat. Iniligtas mo si Charlotte. Kuya, hindi rin magtatagumpay yun kung hindi dahil sa iyo. Salamat kuya. Sagot ni Charles. Hindi na sana humantong sa halos mag-agaw buhay si Charlotte kung nalaman ko lang ng maaga. Maraming pagkakataon na nakita ko na posibleng may sakit siya. Pero mas nanaig kasi sa akin na ayos lang siya. Palagi siyang masaya at nakangiti. Kaya hindi sumagi sa isip ko na lumalaban din pala siya sa sakit niya. Katulad ko. Makas ang lungkot at pagsisisi sa tinig na yun ni Jervis. Kaya walang nagawa si Charles kundi tapikin ang balikat nito. Kuya, wala kang kasalanan. Sana naging mas matapang si ate para nasabi niya sa iyong totoo. Pero katulad ng sinabi mo kuya, may sakit ka rin at kakagaling mo lang rin sa operasyon ng 1 taon. Kaya please, magpahinga ka. Baka pagising ni ate, ikaw naman ang mapano. Nag-aalalang wika pa nito. Salamat Charles. Napakabuti talaga ng pamilya niyo. Napakaswerte ko. Sana'y mapatawad ako ni Charlotte. Maghihintay ako kahit gaano pa yun katagal. Lumipas pa ang 1 linggo ay sa wakas, nagkamalay na rin si Charlotte. Pagdilat ng mata nito ay agad na silayan ang natutulog na si Jervis habang hawak ang kanyang kamay. Jervis, mahal ko. Mahinang tawag pa nito. Mabilis namang nagising si Jervis at laking gulat nang makitang dilat na ang mata ng babaeng pinakamamahal. Charlotte, gising ka na mahal. Salamat sa Diyos. Jervis, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang hawakan ng perang yun. Wala akong intensyong magnakaw. Isinusumpa ko, Jervis. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Agad na nagpaliwanag si Charlotte habang walang tigil ang pag-iyak. Hinaplos naman ni Jervis ang pisngi ng dalaga at panay dikit ng daliri sa labi nito. Tama na mahal ko. Naniniwala ako sa mga sinabi mo. Patawarin mo ako. Pakiusap, kalimutan na natin ang bagay na yun. At magsimula tayong muli mahal ko. Charlotte. Jervis. Mahigpit na nagyakap ang dalawa bago tuluyang inangkin ni Jervis sa mga labi ni Charlotte. Laking pasasalamat rin ng mga magulang ni Charlotte nang malabang nagkamalay na ang kanilang anak. Dali-daling nagpunta ito sa kwarto ng dalaga. Charlotte anak, sa wakas ay nagkamalay ka na. Saad ng ama. Nakangiting sinalubong ni Charlotte ang pamilya. Subalit nang bumaling ang ama niya kay Jervis ay biglang nagbagong aura nito. Salamat sa pagtulong mo sa amin, Jervis. Hayaan mo't pipilitin kong mabayaran lahat ng nagastos mo. Seryosong wika nito. Papa, sabat ni Charlotte, ngunit nagpatuloy ang matanda. Inaantay ko lang approval ng bangko para sa pagbebenta ng bahay at lupa na tinitirhan namin ngayon. Isa pa may nakausap na rin ang kapatid kong buyer na bibili ng lupang namaan ako naman sa probinsya. Ano't ano pa mababayaran din kita. Sir, pasensya na po kayo pero hindi niyo po kailangan.
Maging si Jervis ay nagsalita na rin ngunit sumabat ang seryoso pa ring matanda. At anong inaakala mo? Hindi ako papayag na libre mong ibigay lang sa anak kong perang nagastos mo. Matagal na kayong walang relasyon. Napakapit si Charlotte kay Jervis kaya nagsalitang muli ang binata. Sir, mahal ko po si Charlotte. Alam ko pong maling nagawa ko pero sir. Muling sumabat ang ama ng dalaga. Maling nagawa ng anak ko. Aminado ko dyan at hindi ko ipagtatanggol si Charlotte sa bagay na yun. Pero anak ko yan. At bilang ama, napakasakit sa akin na makita ang ganun itsura niya nang umuwi sa bahay ko. Ang anak ko na minsan ay hindi ko napagbuhatan ng kamay. Bakas ang sama ng loob at galit sa pahayag na yon ng matanda. Napahawak tuloy ang asawa nito sa braso upang pakalmahin, bago nagsalita na rin. Anak, Charlotte, mabuti pa yung mag-focus ka muna sa pagpapagaling mo. Mabait ang Diyos at pinakinggan ang dalangin natin. Umuwi ka na lang muna sa bahay, anak. Napabitaw si Charlotte sa pagkakahawa kay Jervis na labis ikinapangamba ng binata. Baka sa mukha rin kasi ng dalaga na susunod sa nais ng mga magulang. Bigla na lamang napaluhod si Jervis at yumuko na halos idikit ang mukha sa sahig. Jervis! Gulat na saad ng dalaga. Maging ang magulang niya ay nagulat rin. Patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Charlotte, sorry. Sorry hindi ko man lang napansin na may sakit ka pala. Patawad at nasaktan kita. Habang buhay kong pagsisisihan ng pagkakamaling nagawa ko. Ma'am sir, patawarin niyo po ako. Pakiusap, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Charlotte, pangako. Mas magiging mabuti ako. Isinusumpa ako, please. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hindi napigilan ni Jervis ang maiyak. Maging ang mga magulang at kapatid niya na kararating lamang ay napahinto sa pintuan. Nagulat naman si Charles na nooy kararating lang rin at agad nilapitan si Jervis. Kuya, ano bang ginagawa mo? Mapa, ano po bang nangyayari? Sinabi ko naman po sa inyo, kaka-opera lang rin ni kuya noong nakaraang taon. Baka mapano po siya. Jervis, tawag ni Charlotte. Ngunit hindi kumikilos ang binata. Hindi na tuloy napigilan nang ina naman ni Charlotte ang lumapit kay Jervis at pilit itong pinatayo. Ano ka bang bata ka? Tumayo ka na't madudumihan pang damit mo. Pinagpagpan nitong tuhod ng binata. Jervis, pilit na inabot ni Charlotte ang binata bago ito hinila papalapit sa kanya. Ama, mahal ko po si Jervis. Hindi ko rin po kayang mabuhay nang wala siya. Pakiusap po. Charlotte. Muling sumabat ang ina. Carlos, bigyan mo pa ng pagkakataon ng mga bata. Isa pa, gusto ko makita ang mga apo ko. Kung hindi lang talaga kambalay, hindi talaga ako papayag na ibigay lamang sila ng ganon. Sa pagkakataong yun ay lumapit na rin ang mga magulang ni Jervis at formal na nagpakilala. Unang nagsalita ang ina ni Jervis. Magandang araw po sa inyo. Ako si Carmela, ina ni Jervis. Inilahad pa nito ang kamay upang makipag-shake hands, ngunit mabilis na umiwas ang ina ni Charlotte. Naku, madumi ang kamay namin at galing kami sa palengke. Madudumihan ang damit nyo. Saad nito. Ngumiti lamang ang ina ni Jervis at pilit na kinuha pa rin ang kamay ng ina ni Charlotte. Ikinagagalak namin kayong makilala. Itong asawa kong si Joaquin. Anak kong si Janice at Johnny. Narito rin ang mga apo natin. Naging maayos naman ang pag-uusap ng pamilya at sa huli ay napapayag na rin nila ang ama ni Charlotte na bigyan pa ng pagkakataon na magkasintahan para na rin sa mga apo. Sa kondisyon na si Jervis ang siyang titira sa bahay nila Charlotte at hindi sa mansyon. Maluwag itong tinanggap ni Jervis at pamilya. Napag-usapan na rin na ikakasal ang dalawa sa mga susunod na buwan. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng maikling salo-salo sa mansyon nila Jervis. Nakiusap ang ina nito na pumunta ito kasama si Charlotte at mga anak. Nag-aalangan man si Charlotte ay hindi naman niya nagawang tanggihan ng asawa. Laking gulat ni Charlotte nang makitang muli si Sarah na kasabay dumating ng ina ni Jervis. Agad siyang nag-alala na baka gawa na naman siya ng hindi maganda nito at magdulot ulit ng hindi nila pagkakaunawaan ng kasintahan. Janice, pakibantayan muna mga kambal. Hanapin ko lang si Jervis. Paalam nito na ipinagtaka nga ni Janice at sumagot ng, Kinausap lang ni Kuya makasamahan niya sa trabaho ate.
Babalik rin siya. Babalik ako agad, Janice. Nagmamadali nang umalis si Charlotte at hinanap si Jervis. Jervis? Mahal, bakit humahangos ka? May nangyari ba? Nag-aalala ring tanong ng nobyo. Jervis, umuwi na tayo, please. Ha? Pero kararating lang natin, mahal ko. Ano bang nangyari? Kung hindi ka makakasama, ako na lamang uuwi. Kailangan ko umalis na rito, Jervis. Ikaw nang bahalang mag-uwi sa mga bata, ha? Alis na ako. Bakas ang takot at pagkabalisa sa mukha ni Charlotte, kaya mabilis itong niyakap ni Jervis. Charlotte, relax ka lang. Nandito ako. Wala mangyayaring kahit na ano. Pero Jervis, gusto ko nang umuwi. Please? Okay, sige. Uwi na tayo. Pero magpaalam tayo kay Mami at Daddy. Mag-aalala sila kung basta na lang tayong aalis. Walang magawa si Charlotte kundi ang tumango. Ang mahalaga sa kanya ay hindi na makaharap ang muli ang babaeng si Sarah na siyang nagdulot ng hindi nila pagkakaunawaan ni Jervis. Pagbalik nila Jervis at Charlotte sa lamesa ay naroon ng ina katabi si Sarah. Masayang binati ng ina ang anak si Charlotte. Mga anak, I'm happy na pumunta kayo. Charlotte, kumusta na ang pakiramdam mo? Okay na po ako. Salamat po and happy birthday po. Nagyakap at nagbeso-beso ang mga ito. Mom, happy birthday. Pero kailangan na naming umalis. Paalam ni Jervis na ikinagulat ng ina. Ano? Pero bakit anak? Hindi pa nag-uumpisa ang programa para sa birthday ko. Bakit uuwi kayo agad? May problema ba? Bakas ang pag-aalala nito. Tumingin si Jervis kay Charlotte na para bang nagtatanong rin kung bakit kailangan nilang umuwi. Sumabat naman si Sarah. Seryoso ka bang papakasalan mong babaeng yan, Jervis? Napakabastos naman niyang yayain kang umuwi sa birthday ng mommy mo. Galit na sumagot si Janice. Tumahimik ka nga. Sino ka para pagsalitaan si Ate Charlotte ng ganyan? Umawat agad ang ina nila. Tama na yan mga bata. Huwag niyong sirain ang gabing to. Napalunok si Charlotte dahil sa kilos na yon ng ina ni Jervis, kaya napahawak siya sa braso ng binata. Kaya muling nagpaalam si Jervis. Mama, alis na kami ni Charlotte. Sumabat muli si Sarah. Jervis, bakit pa nagmamadali kayong umuwi? Nag-aalala ka ba na may kunin ulit ang babaeng yan sa vault nyo? Sa pagkakataong yon ay galit na rin sumagot si Jervis. Isang hindi pa magandang salita ang sabihin mo tungkol sa asawa ko. Sumabat na rin si Charlotte. Wala akong kinuha sa bahay na to. Isa pa, hindi ko alam na nasa kwarto nyo ng vault. Ikaw ang siyang nagsabi sa akin na umakyat doon para kunin ang mga papeles na kailangan ng ina ni Jervis noon. Charlotte, mahal ko. Hindi mo binanggit sa akin ang tungkol dito. Nag-aalalang hinawakan ni Jervis ang braso ni Charlotte. Nagsalita naman ang ina ni Jervis. Naalala ko na, noong araw na yon, pinilit mo ko ipakita sa iyo ang mga alahas ko sa vault. At pagkatapos ay nangyari na nga ang insidenteng yun. Isinusumpa ako, wala po akong kinuwang pera. Jervis, yun ang unang beses kong nakita ng ganun karaming pera na parang katulad sa pelikula. Namangha ako dahil ang isang bungkos na perang hinawakan ko ay matagal nang pinag-iipunan nila papa at mama para sa operasyon ko. Pero wala akong plano kunin yung Jervis. Maniwala ka sa akin. Umiiyak na paliwanag ng dalaga. Hinaplos naman ni Jervis sa mukha ng mapapangasawa. Naniniwala ko sa iyo, mahal ko. Patawarin mo ako at napagbuhatan kita ng kamay. Patawad. Habang buhay kong pagsisisihan ng bagay na yun, mahal ko. Mahigpit na niyakap ni Jervis si Charlotte. Bigla namang nagbagong ekspresyon sa mukha ng ina ni Jervis at sa isang iglap lang ay mabilis nitong sinampal si Sarah at galit na nagsalita. Ang kapal na mukha mong gamitin ako para saktan ng mga anak ko. Joaquin, tiyakin mong hindi na makakatungtong pang babae yan sa bahay natin. Sumagot si Sarah. Tita, nagkakamali po kayo. Ngunit maging ang ama ni Jervis ay nagsalita na rin. Mabuti pa ay umalis ka na, Sarah. Bago pa kita ipakaladkad sa security. Sabihan mo na rin ang ama mo na tatawag ako sa kanya para pag-usapan ang pahigipagkala sa aming negosyo. Nagimbal si Sarah. Tito, wag po. Pangako po, lalayo na po ako. Gayon pa man buo na ang desisyon ng buong pamilya ni Jervis. Maging si Johnny sumabat na rin. Bukas na bukas kasuin ko ang lahat, Dad. Walang nagawa pa si Sarah kundi tahimik na umalis.
Dahil sa nabunyag na katotohanan ay mas lalo pang minahal ng buong pamilya ni Jervis si Charlotte. Nang sumunod na buwan ay itinakda na rin ang kanilang kasal sabay na rin sa binyagan ng kambal. Wala na atang sasaya pa sa pag-iibigan ng mga ito. Ang ikalawang buhay na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon ay nadugtungan pa ng mahabang panahon. Ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan ay siyang naging daan upang maging matatag pa ang pagsasama at pagmamahal nila Jervis at Charlotte.